Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa first time lang po na manood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin yung for today's reflection, maging masaya ka kung anong meron ka. O sa makatuwid, makontento ka kung ano yung nga yung tinatamasa mo sa buhay. Kahit hindi ka sobrang yaman, ay tama lang, di ba? Na kung saan ay kailangan mo lang i-enjoy yung mga bagay na nasa iyo ngayon. Sabi sa mga Hebreo, chapter 13, verse 5, huwag kayo magmukhang pera at makontento kayo sa kung anong meron kayo. Kasi sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. So yun guys, di ba? Napakalinaw. Marami kasi sa atin, di ba, na naghahanap ng wala sila. Kaya tuloy parang nadidegrade ka, nalulungkot ka, di ba? Kung ano meron ka, parang binabaliwala mo lang. Kumbaga, hindi mo tinitreasure, hindi ka pa nagpapasalamat. So, halimbawa, di ba? Wala kang kotse, di ba? Pero yung kakilala mo, di ba? O yung mayaman, napakaraming kotse. So, parang yung buhay mo, parang pag tumingin ka doon, talagang madadown ka. Kasi nga wala kang kotse, di ba? Ikaw, sabihin natin may motor ka o may bike ka, hindi pa rin yung kotse, so naiinggit ka pa rin. Kumbaga, parang yung gusto mong makamit na yung kotse na yun, pero wala pa nga, hindi pa nga kaya ngayon, di ba? Hindi pa kaya ngayon. So, makontento ka muna kung may bike ka, may motor ka, o kahit wala ka, guys, kahit wala ka, i-enjoy mo ang buhay ngayon. Dahil hindi natin alam, bukas makalawa kung nandito pa tayo o wala. So, yung mga taong minsan na kagaya nung binanggit ko na maraming kotse, actually kahit marami yan silang kotse, hindi naman bawal yan, tama naman, hindi natin sinasabi masama may mga kotse, lalo na kung marami, di ba? Pero hindi mo yung ma-enjoy lahat, hindi mo naman yan masakyan sabay-sabay, di ba? One at a time lang, lahat, di ba? Ganon din sa maraming sapatos, di ba? Kahit 1,000 sapatos mo, 2 pares lang ang pwede mong isuot. Again, hindi ko sinasabing masama ang bumili ng maraming sapatos, pero kung titignan mo, di ba? Nasasayang lang yung iba dahil hindi mo naman talaga maisuot. Lalo na kung talaga may kaya ka naman sa buhay. So kung 2 sapatos mo, 3, 4, pinakamarami 5, makontento ka na dyan. Di ba? Yung iba nga walang tsinelas eh. So marami sa buhay natin na akala natin dahil wala sa atin, eh hindi ka na dapat magsaya. Lalo pa sinabi dito, di ba? Wag ka yung magmukhang pera. So alam naman natin guys, ang sinasabi dito, hindi naman ibig sabihin yan na wag mo nang hangarin ang maraming pera. Totoo guys, napaka-importante po nang may pera ka dito sa mundong ibabaw dahil hindi ka makakagalaw kung wala kang madaming pera. Pero sinasabi dito kung ba kumikita ka ng minimum ka lang, pagkasyahin mo muna, di ba? O dumiskarte ka ng ibang pagkakakitaan, dapat maging masaya ka. Lalo na kung wala naman sakit sa buong pamilya mo, masaya ka na ngayon, di ba? Huwag mo nang hanapin na muna. Lalo pa, di ba? Minsan may mga kakilala tayo, di ba? Sa Facebook. Kita natin yung mga kakilala natin, mga kaibigan. Travel ng travel. Di ba? Travel dito sa ating bansa, di ba? Sa mga probinsya, kagaya sa mga Boracay, sa Palawan. Yung iba naman sa ibang bansa, di ba? Sa Dubai, Singapore, Malaysia, Europe. Parang pag inanalyze mo sarili mo, parang malayo ka pa sa kanila o hindi mo pa kaya yun. Hayaan mo na. Hayaan mo na yun kasi nga, hindi mo pa kaya sa panahon ngayon eh. Yun ang dapat natin gawin. Pagsikapan natin na balang araw, makapunta man lang tayo ng Baguio, ng Cebu, ng Palawan, di ba? Pero kung ano meron ngayon, hayaan mo muna, i-enjoy mo muna eh, kasama ng pamilya mo. Di ba? Sama-sama kayo, magiging teamwork kayo. Dapat ganun teamwork, di ba? Yung mag-asawa, teamwork. Yung mga anak, may teamwork din. Kung lahat kayo may parte.
Di ba? Pagdating sa bahay, hati-hati kayo sa trabaho. Yung mga bata na nag-aaral ng mabuti, yung mag-asawa, trabaho lang para sa pagsuporta ng bawat pamilya. Kaya kung minsan, di ba, pag sobrang nire-reserve mo, di ba, o yung conservation ng mga gamit, di ba, minsan nasasayang din, hindi mo rin na-enjoy. Marami sa atin, di ba, lalo na yung loob ng bahay, medyo may kaya naman. Marami mga gamit na hindi nagagamit, kagaya ng sa pangkusina o mga sopa, di ba, ayaw upuan yan. Dahil baka daw maluma o masira, doon ka na lang sa bangko. Di ba? Maraming ganun, guys. Maraming ganun sa atin. At wag mo rin tipirin siyempre yung sarili mo. Di ba? Wag mo rin tipirin. Kasi yung iba, tipid ng tipid eh. Hanggang sa hindi mo na ma-enjoy, mamulot ka na lang, matanda ka na pala. Yung inipin mo, pambili mo na lang ng gamot, baka kulang pa nga. So marami po sa ating ganun. Kumapit tayo dun sa sinabi ng ating Panginoong Yesus. Ay, ng Hebreo. Tama, itong si San Pablo. Kung anong meron kayo, ay makontento na kayo. Dahil kumapit tayo dun sa sinabi ng ating Panginoong Yesus na hindi kita iiwan. Ni pababayaan lang. Trabaho lang. Tapos ipasa Diyos na natin. Di ba? Gaya ng siyang magsasaka nga. Di ba? Magtatanim ka ng palay. Ikaw na yung magbubungkal nun, magdidilig sa umaga, lagyan ng pataba, tanggalin yung mga damo-damo sa paligid. Ipasa Diyos mo na. After 3 to 4 months, harvest time na yan. Basta gawin lang po natin ang ating part. At habang nandito tayo sa mundong ibabaw, magsaya tayo. Iwasan masyadong mga negative na mga bagay para mabawasan yung mga iniisip natin, yung nakaka-stress, di ba? Kumapit lang po tayo sa Diyos. Ano man ang kalagayan mo ngayon, di ba? Malubha man ang karamdaman mo, bagsak ang financial mo, magulo ang pamilya mo, kumapit ka pa rin sa ating Panginoon dahil darating yung araw, ipagkakalob sa iyo yung magandang pamilya, financial, at kagalingan. Kaya dito sa vlog natin ito, meron tayo pong prayer healing. Kaya sa kapatid natin nanonood sa aking vlog, na malubha na ang karamdaman, magulo ang pamilya, at kapos sa financial. Sabayin mo ko sa napakasimpleng dasal kung ikay maniwala. Lalong-lalo na kung kayo magtiwala, manampalataya sa ating Panginoong Yesus. Ano man ang iyong kahilingan sa kanyang pangalan, ay tsak yun, ipagkakaloob niya sa tamang panahon. Manalangin po tayo. Lord, i-bless niyo pong kapatid namin nanonood sa aking vlog na malubha na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Pinangingan na sa buhay. Matagal na pong bedridden. At kung ano-ano pa mga karamdaman, Lord, bumabalot sa kanyang katawan. Iunat niyo po, Lord, ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po. Yakapin niyo, Lord, ang kapatid namin ito. Tanggalin ang kanyang karamdaman. Dahil alam naman namin, Lord, na wala naman pong imposible sa iyo kung iyong loloobin. Pagalingin niyo po ang kapatid namin ito para sa kanyang pamilya. At sa pamilya, Lord, na magulong-gulo, Lord, nag-aaway, hindi nagkakaunawaan, ibalik niyo po, Lord, ang kanilang magandang relasyon. At pagbigis-bigis niyo po, imulat niyo po ang kanilang puso't isipan na mahalaga ang pamilya kaysa sa ano pa mang bagay. At magkapatawaran na ano man ang mga sakit ang nangyari o hindi pagkakaunawaan. Ganun din po, Lord, sa financial. Kailangan namin lahat, lalo na, Lord, yung kapatid namin namumblema. Ultimong pambili ng 1 kilo ng bigas, ng ulam, ang kain sa kanilang pamilya. Bayad ng kuryente, tubig, ano-ano pa, Lord. Lalo na po mga estudyante na kanilang pinaaral. Tulungan niyo po kaming lahat, Lord, na malagpasan ito
at mairaos sa tulong at pagmamahal. Bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. So, ang lahat ng tinilig namin sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos sa Espiritu Santo. Thank you very much po.